evening everyone. So I am Tailoring Belaro from batch 4. So yung topic po natin today is all about bakit mahalaga ang muling pagkabuhay ng Panginoon or first fruits. So sabi dito ni Pastor Russell, usually daw ang pag napapanggit daw yung salitang first fruits, ang unang pumapasok sa isipan natin ay yung unang prutas na unang pagka-harvest, yung unang sweldo na ibabahagi mo para sa iba, yung mga bagay na sa unang mo natatanggap at nais mong ibahagi sa ibang tao. Pero dito po, ipinipalawanag ni Pastor Russell na ang first fruits na sinasabi dito sa sa video na is all about resurrection or ang Panginoon ang Lord mismo ang nag-offer at ang kanyang in-offer ay isang buhay ng kanyang anak para sa atin. So napaka parang powerful po nun, no? Na ang Panginoon po ang nag-offer pa talaga sa mga tao na ibibigay na yung kaisa-isa ng anak upang maligtas ang karamihan at nang sa ganun wala nang magkakasala or matutubos na tayo muli sa kasalanan. So ang ironic lang po kasi na ang Panginoon Diyos pa talaga ang nagbahagi o nag-offer ng kaisa-isa ng anak na even though so pa tayo makasalanan na sa mga taong nasa iba pa ay ang ginawa niya, ibinigay niya yung kaisa-isa ng anak upang matubos tayo sa kasalanan. At of course, yun yung bagay na dapat maging grateful tayo bilang mga tao or bilang mga Kristiyano dahil hindi na po ito dahil hindi naman ito magagawa ng kahit sino na ibubuwis niya ang kanyang anak para lang sa taong hindi naman niya kilala o hindi naman siya gumawa ng kasalanan ng taong ito. So bakit naman niya isa-sacrifice ang anak niya para lang mabayaran yung kasalanan mo? Even nga na kaibigan mo, hindi mo rin magagawa yun. So, pero ang Panginoong Diyos po ay hindi po siya ng dalawang isip na ibigay ang kanyang kaisa-isang anak para lang sa atin, para lang sa sanlibutan. Dahil alam niya, itong bagay na ito ay ikaliligtas ng maraming tao. At yun yung bagay na dapat lagi natin i-keep in mind dahil ang Panginoon po ay never nagkulang at never din siyang namili ng mga bagay na ibibigay niya sa atin dahil lahat naman ng bagay na kayang ibigay ay ibinibigay niya. So yung mga bagay lang na hindi niya napaprovide sa atin ay yung mga bagay na alam niya makakasama sa atin or let's say ikakabunga ng maling gawain or makasalanan na magbubunga ng malaking bagay na ikakasira din ng buhay natin. So, kay Lord kasi napipitik na lahat ng bagay na nangyayari pa lang sa buhay natin kasi in that way, mas mapaprotektahan niya tayo bilang anak. So, pag may mga bagay na hindi pinaprovide ng Panginoon sa atin, dapat tanggapin na lang natin. Dapat lagi natin kinikip in mind na hindi ito binigay ng Panginoon dahil alam niya mapapahamak ako sa bagay nito. Kaya we should always be grateful at be mindful nga gaya na sabi ko sa mga kilos natin in life dahil nga kaya patuto tayo magpasalamat, mahalin ang Panginoon at lagi tayo makipag-communicate sa Kanya at magpasalamat sa araw-araw ng blessings na bibigyan niya sa atin. Thank you po and God bless everyone.